Yun, good morning mga boss. Update po tayo sa ginagawa nating close band. Yan. Skeleton na siya. Sa mga nagtatanong ng materialis dyan, kung ano mga materialis ang ginamit, ayan. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung mga materialis na ginamit natin. Pinipinturahan na yung mga pinag-weldingan, kaya ayan. Bago balutan, pinturahan muna. Para sure na hindi mas kalawangin agad. Ito pong mga panggilid na to, pinabend na lang para sa mga pamposte. Itong poste na to, pinabend. Mamaya papakita ko kung ano yung materialis na ginamit ito at paano ito na-bend. Yung pattern papakita ko. Saka ito. Pero dito sa bubong, tubular na 2x2 ginamit natin din 2x2 na tubular. Para hindi lunduin kahit sakyan, kahit kargahan mo pa yan, hindi yan lulundo. Ayan. Konting balot-balot na lang. Pasadya kasi itong close band na to pasadya. Mapapansin nyo, may tubular din tayo dito nilagay na 1x3. Padiretsong pampatigas nya. Para pag ginargahan ng mga feeds, hindi siya lolobo. Pasadya kasi po itong close band na to. Tapos nilagyan natin ng straight, patigas. Tubular din, 1x2. Straight siya. Ayan, diretsong ganyan, straight. Patayo, tubular na 1x2, saka tubular na 1x4. Diretsuhan, dalawang hilera. Kabilaan din po yan, pati ito sa harap. Sa may pinaka backboard. Meron din siyang tubular na 1x3 doon. Sa may pintuan. Ito pong ating ginawang meron na siyang flooring. Dati po itong drop side. Maganda pa yung flooring niya, kaya hindi natin pinalitan. Ipinatong na lang natin to. Ang ginawa natin dito, bolt-in. Bukod sa bolt-in, naka-welding sa kanyang body ng flooring para hindi siya mahuhugot. Tapos naglagay tayo ng flat bar dito, angle bar dito na 1x1 na 316. Dito yan yung pinaka stopper o pagre-rebitan. Pagre-rebitan ng aluminum na naka siding na ganon. Lahat ng ilalim meron po yan. Yan. Tapos yung pinto natin dito sa gilid, 3 feet lang yung haba. Lapad niya 3 feet lang. Ito nga pala yung mga materialis natin na ginamit. Ito yung pattern na pinabend ko. Ginawa ko na lang itong pattern na to. Ito yung sa may poste doon sa may likod. Doon sa may likod na yun. Yan. Ang forma niya pag ganyan. Kunyari ito yung dulo ng yan, pag ganyan. Kasi ito yung pintuan to Ito yung poste sa may likod. Tapos ito naman yung poste dito sa may harap. Yan. Pag ganyan ang setup niyan. Yan, pag ganyan. Yan, ayan po. Yan ang setup niyan. Ito yung sa may poste sa likod, poste sa harap. Tapos ito na yung buto. Yung buto. Ito yan. Yan. Pinaka-pattern lang yan. Pag-rebitan. Tapos ito naman yung sa may likod. Pang ibabaw sa likod. Sa may pinaka-frame ng pintuan sa likod. Pang ibabaw to. Ito yung dito papatong yung flooring. Dito nang babangga yung pinto. Ito kasi may goma pa ito Ito may goma to. Diyan babangga yung pinto para iipitin yung goma. Hindi tutulok, hindi tatagas. Tapos ito naman yung panggilid natin sa taas din. Doon sa may taas na yon. Pinaka-frame sa taas, panggilid, pahabang ganon, paikot yan. Ito yun. May mga sukat na rin po yan. Ang sukat natin ginamit, 4 cm. 26 cm. Tapos ito, panggilid sa likod 28 cm.
Yung buto, 15 cm. Ito yung poste sa harap, 30 cm. Yung sa likod naman, 34. Sa mga nagtatanong yan, basta gustuhin yung 34 yung bent nyo. Yung haba ng tatabasin nyo na pamposte. Tapos pag-bend kayo na lang, bawat kanto, dos-dos. Ang purpose kasi nito pag ganyan, dito natin i-re-rivets yung sa may aluminum siding sa labas. Tapos dito naman sa loob, dyan natin i-re-rivet yung siding natin na plywood. Yung pan-double niya, double walling. Yan yun. Yun ang purpose nun. So ito rin, ganun din siya. Aluminum siding, tapos ito plywood. Ganun din sa may kabila. Aluminum siding, ito plywood. So gusto po magtanong tungkol about sa ginagawa nating closed band na pasadya, comment na lang po kayo. Ayan. Ayan yung kinalabasan niya, napakatibay. Salamat po. Thank you.